Good afternoon again to everyone and welcome back to my channel. And it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. Gusto ko muna ulit magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag na wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin at tapusin nyo to. And wag ninyong kalimutan na i-share itong ating video at palaganapin natin ito araw-araw. So dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito na nga guys, dahil sa ito na nga no, unti-unti na talagang nare-reveal, kahit buong Sarsuela pa alam na talaga kung ano talaga yung kasarian ni Arjo Atayde at pilit niya itong tinatago. Syempre, 'di ba? So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng bongbo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again sa TT o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina mga ka-Aldab Nation, no? Ito na nga as what I said earlier. Amoy na yan dati pa lahat ng mga katrabaho ni Arjo. Amoy na yung totoo niyang kasarian. 'Di ba? Amoy na lalakwe siya. Okay? Yung lalakwe siya. Yung totoo niyang kasarian, which is he's gay. Kaya eto, sa ngalan nga naman ng biglang nabuo yung Sarsuela, diba? Bilang nabuo nga yung Sarsuela at biglang nagpanggap si Arjo bilang lalaki, bilang straight, kahit kitang-kita naman sa kanya na labag sa loob niya, wala siyang magawa, 'di ba? Kundi sumunod sa mga pamunod ng Sarsuela. Syempre lalong-lalo na yung mga tatlong lolong laos, no, na inutusan siya just to pretend he's straight, kahit hindi naman, 'di ba? Pero hindi kahit na magpanggap siyang lalaki, ilang taon na amoy pa rin yung pagiging lalakweng niya. Amoy pa rin yung pagiging bakla niya, 'di ba? Amoy pa rin yung pagiging Becky niya. So, 'di ba, kahit anong tago, kahit anong gawin, tapos yung asawa niya, 'di ba? Yung asawa niya, yung Diyosawa niya, never pa silang nagkakaroon ng Junakis or ng anak. So, anong tawag mo doon, 'di ba? So, 'di ba? Anong gusto ninyong sabihin na walang matres yung 'di ba? Pinapalabas nilang walang matres wala naman talagang matres yan Paano magkakamatres yan Hindi naman tunay na babae yan. Lalaki din yan si Clowny, di ba? Tapos nag-asawa pa yung inaakala niyang asawa niya is straight talagang babae na magpapabago ng kanyang personality, pero hindi, di ba? Akala niya naka-jackpot na siya sa asawa niya, 'di ba? Sobrang sena niya na talaga finally talagang matatago niya na yung totoo niyang sekreto, yung totoo niyang pagkatao, malilibing na ng buhay. Kaso yung asawa niya gaganon din, 'di ba? Gaganon din yung asawa niya. So wala lang mga ka-ADN, 'di ba? Yung asawa niya bakla din. Tapos ilang taon na silang kasal, 3 years, 2 years, 'di ba? 3 years. 3 years to be exact. Ay talagang na yan, sa July 28, 2026, before the Itbulaga 48th anniversary, 'di ba? Or 47th anniversary. Before, 'di ba, yung Sarsuela wedding mag-a-anniversary na nga. Hanggang ngayon 3 years na silang mag-asawa, wala pa rin nangyayari sa kanila.
wala pa rin nabubuo sa kanila. So, anong ano nila, anong dapat gawin, 'di ba? Anong dapat natin i-expect diyan sa mga hunghang na 'yan? Siyempre, lalong-lalo na yan si Aw na akala niya magkakaanak siya doon sa colony na yon. Nakala niya talaga may lalabas na bata sa sinapupunan ni Clowney, kaso mga hopes lang ang lumalabas katulad niya, 'di ba? Na Atai din ang pangalan. So, 'di ba? Tapos lalong-lalo na siguro pagka nag-e-expect siya na talagang, 'di ba? Akala niya Mariang Maria yung napangasawa niya, kaso Malaysia yung napangasawa niya is isa pa ring one. 'Di ba? Isa pa ring tunay na lalaki kahit na nagpapanggap din na tunay na babae. So, ganito lang yan bottom line na lang dyan is nagpapanggap lang talaga silang dalawa, 'di ba? Para hindi maamoy yung tunay nilang kasarian, pero hindi 'di ba? May mga matatalino tayong ka-ADN at syempre may mga matatalino tayong kausap na talagang nakakaamoy ng totoo nilang gender. At 'di ba, halata mo naman din talaga sa pagkikilos nila or sa mga kinikilos nila na talagang, 'di ba, na talagang amoy na amoy yung tunay nilang kasarian. Eto natatandaan ko lang dati since malapit na nga, 'di ba? Pag-anniversary yung Tae Show is nung unang guesting niya ni Arjo sa Tae Show. Ba't siya diring-diring nahalikan niyan si Mengay? Akala ko ba siya si Mengay, 'di ba? So, ayun talaga halata talaga at nasusuka siya doon sa hinahalikan niya, 'di ba? Na para bang hinahalikan niya talaga yung kapwa niya lalaki. 'Di ba? Kasi pero sa mga photo ops, 'di ba, enjoy siya kasi nga nagpapanggap lang siya mga ka-ADN dun sa single episode pa lang yun talagang hindi niya talaga pwedeng ilabas ang totoo niyang ugali or yung, 'di ba, na ilabas na tuloy yung totoo niyang ugali, yung totoo niyang gender diyan sa pamamagitan ng paghalik, 'di ba? Inutusan na nga siya ng buong Dabber Cats na humalik doon sa asawa niyang mukha namang tuod na hanggang ngayon hindi pa rin nagkakaanak. At saka obvious naman, 'di ba? Hindi na tayo kailangan makahalata kasi kung tunay na babae yan, 'di ba? Dapat ilang months na, dapat meron na silang anak or meron na silang pinapalabas na anak, 'di ba? So doon na lang tayo magtaka na hanggang ngayon hindi pa rin talaga sila nagkakaanak. 'Di ba? Kasi nga wala silang kakayahan. Kung meron man, talagang wala talaga, hindi talaga effect, 'di ba? Kasi hindi naman talaga tunay na babae yan si Clowney. At saka take note, yung mga bakla never nakakabuo ng anak maliban na lang kung sobra kang yaman. 'Di ba? Kung sobra kang yaman at kayang-kaya mo talagang magpa-doktor o magpa-sperm, 'di ba? So, kung kaya nila 'yon. Kaso sa kalagayan ni Arjo na binawi lahat ng ninakaw sa kanya, hindi niya kaya 'yon, 'di ba mga ka-ADN? So, mukhang tatanda na yata yan si Arjo sa niya no, sa kanyang lobby dubs na talagang wala talaga silang makukuhang anak at wala talaga silang mabubuong anak, 'di ba? Yung akala mo'y nakajackpot ka na sa asawa mo, yun naman pala nagkamali ka ng pinakasalan mo, tapos binagyo pa. Ay nako, aray mo pakak, 'di ba mga ka-ADN? Talagang binagyo. So alam na nila na talagang yung ikakasal is yung mga immoral na gaya ni Arjo at gaya ni Clowney na nagpapanggap lang na babae at lalaki. Pero sa totoo lang, mga tunay sila lalaki. Okay?
Yung mga gender nila is totoong mga lalaki. Hindi sila totoong lalaki at hindi sila straight. Kaya yung mga nagpapanggap dyan, nako, amin na kayo. At saka hello, di ba? Kahit anong gawing pagpapanggap niya ni Arjo, yun naman pala yung gusto kong sabihin. Tapos na tayo dun sa isang topic na sobrang haba. 'Di ba? Try naman natin to pahabain ng bonggang-bongga itong sunod nating topic. 'Di ba? Kahit ano namang gawin niyang pagpapanggap na lalaki or straight, kung may mga video, may mga old post na naglalabasan na talagang nagre-reveal talaga sa tunay niyang pagkatao. 'Di ba kung sumayaw siya, todo giling siya na dinaig niya pa talaga yung sex bomb. 'Di ba? At eto lang ibinuking siya ng sarili niyang nanay noon pa man, wala pang sarsuela na ito Binuko siya ng nanay niya na instead na baril-barilan yung kanyang nilalaro, yung nilalaro niya is yung Barbie. Okay? For short, bata pa lang or when he was a baby, he was a gay, okay? He was a bi or bisexual or gay man. Kaso nga, nagkaroon nga ng sarsuela, di ba? Nagkaroon nga ng lintian na sarsuela na yan. Nagkaroon nga ng pesting sarsuela. Di syempre, di ba? Imbis na magladlad yan si Arjo, talagang wala, napilitan siya 'di ba? Napilitan siya sa ganung gender na hindi niya naman talaga gusto, halatang-halata naman. 'Di ba? At marami tayong nababasa, napapanood ng mga videos na talagang binubuking talaga ng kapwa niyang kapamilya stars. Yan si Arjo Atayde dyan sa tunay niyang pagkatao, which is gay. Okay? Hindi nila ibubuking yan kung talagang nila yan, mahal nila yung trabaho nilang yan. Diba? Hindi nila ibubuking yan kung talagang napapaniwala silang lalaki yang si Arjo. Kaso nga hindi sila convince Kaya ayan, diba? Kapederasyon yan si Arjo, kapederasyon yan ng mga baklang gaya ng ibang bakla dyan. Diba? Mas makembot pa yan sa mga lalaki or sa mga bakla, diba? Or sa mga dancers, diba? Kung sumayaw, pilantik ng paa, ng bewang, halatang halata nyo naman mga ka-ADN. Naku, diba? Paano siya magpapanggap? Diba? Paano magpapanggap kung maraming mga videos, maraming mga kasamahan sa trabaho, maraming mga tao na hindi ko alam kung sino yung mga nagpo-post na itong mga to. Pero we're very thankful to them kasi nga kung hindi dahil sa kanila, hindi natin malalaman yung totoong pagkatao ni Arjo. At hindi ba para hindi hindi, di ba? Tinutulungan na nga nila si Arjo para magladlad para matapos na kasi nga nakikita nila talaga na na yun sakal na si Arjo sa pagpapanggap, di ba? Rinding na si Arjo sa pagpapanggap, halatang halata at obvious, di ba? So para sa ganun tulungan na natin si Arjo magladlad, 'di ba? Tulungan na natin siya, nakakaawa naman. Di yan, tinulungan siya ng mga kapwa niya, kapamilya, kapwa niya ng nanay niya, 'di ba? Hindi yan pambubuking tinutulungan lang siya. Kasi 'di ba? 'Di ba? Ano kayang masasabi ng mga taga QC or ng mga taga District 1? I'm sure naman dito sa mga to may mga nanonood naman siguro ng Twitter, Instagram. May nanonood naman siguro sa YouTube na marami tayong evidence at resibo na sobra talaga kung iladlad nila yung pagkatao ni Arjo, 'di ba?
siguro mandidire ang mga constituents ni Arjun, no? Hindi naman mandidire na sobrang mandidire, pero yun naman talaga yung pinpoint dito eh. 'Di ba mandidire sila? Siyempre, yung inaakala nilang straight na akala mo naman makapagbuhat dinaig pa talaga si Captain Barbell or si Captain Barbell. Pero sa totoo naman pala, Barbie naman pala sa totoong buhay, 'di ba? Barbie sa totoong buhay, kaso nga nagpapanggap siyang Captain Barbell, nagpapanggap siyang malakas para nga naman hindi maamo yung kanyang tunay na sexualidad. 'Di ba? Para hindi maamo yung tunay niyang kasarian. Kaso amoy na amoy ka na sa Twitter, amoy na amoy ka na sa IG, Diyos ko, 'di ba? Di kahihiyan yan sa buong industriya. Sa bagay naman, ano pa bang mukhang ihaharap mo sa industriya wala ka naman ng project, maski dyan sa politics, 'di ba? Ano pa bang ihaharap mo napakadumi na ng pagmumukha mo sa politics, kasi nga ninakaw mo yung kaba ng Pilipinas, 'di ba mga ka-ADN? So ayun lang, okay? Don't forget to like this video if you kung nagustuhan ninyo yung video na to, huwag ninyong kalimutan na mag-like. And syempre, huwag ninyong kalimutan na i-share itong ating video. And guys, huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe to my YouTube channel. Pindutin nyo lang dyan sa baba. And syempre, don't forget to hit the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. See you on my next videos. Bye-bye.